I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Meron tayong upload videos, updates. Ito po si Father Flaby, no? So, meron siyang sinabi mga kababayan. Talagang matindi po itong kanyang sinasabi na talaga namang konektado sa mga Duterte, mga bes. Ha? Alam po natin, ang panahon ni Digong ay talagang madugo, ika nga, pagdating sa EJK, matindi po yan. Ha? Nagiging nagiging balasubas yung mga ibang pulis nung panahon na yun dahil sa reward system, Kaya ito yung sinabi ni Father Flaby, no? Dahil alam po natin, ito si Yusek Cabral, dating Yusek Cabral na kung saan ngayon ay nagba-viral dahil dito sa pagkamatay niya, no, na nagsarili, no? Kinitil niya ang sarili niyang buhay, no, dahil alam po natin ang kinasasangkutan nito ay talagang matindi, mabibigat na tao at mayroon siyang kaalaman, no? Alam po natin konektado dito din si ang ibig sabihin, alam din po natin si Yusek Cabral, siya na po ang mismo nag-confirm na mayroong 51 billion na natanggap si Pulong Duterte. At saka marami pa mga kababayan. At malalim ang alam nito no? So sabi nga, bago po siya pumunta ng Bagyo at namatay nung panahon na yon ay dumaan yan. Ika nga, bago umakyat ng Bagyo, mga kababayan, nagpunta sa ombudsman. So hindi natin alam kung ano ang sinabi niya doon o ano ang siniwalat niya. Malalaman natin pag nagsalita ang mismong ombudsman kung ano ang isiniwalat ni dating Yusek Cabral. So dahil dito, sa sinabi ni Father Flaby, talagang matindi itong kanyang akusa, mga kababayan. Bakit kanyo? May sinabi siya dito, no? Sabi niya dito, may isa namang pare, ayan, Damasong, pare na nagbigay ng matinding pahayag sa pagkamatay ni Cabral. Wow. Grabe, no? Naglabas ng kontrobersyal ng pahayag si Father Flaby Villanueva kaugnay ng pagkamatay ni Cabral na inuugnay niya sa umano'y kultura ng EJK noong panahon ng administrasyong Duterte. Ayan guys, alam po natin maraming haka-haka no? Ang mga lumalabas ngayon, pero ang totoo sa investigasyon ay nagpakamatay. Or, sabi naman ng iba, baka mayroong foul play or sadyang magaling yung gumawa, no? Ganun pero ang higit na kakaalam dito, no, para sa atin, alam din po natin at nakikita natin yung driver niya, no? So sabi nga ng iba, dapat imbestigahin po yun. Sabi po dito, ayon sa pare, na we can definitely say that Cabral is the last victim of EJK by the Duterte. Grabe, no? God knows, isang pahayag na nagpapakita ng kanyang paniniwala at panawagan para sa pananagutan. Yes, guys, kung totoo man itong sinabi ni Father, kailangan malaman or imbestigahin. Dapat yung driver magsalita. Dapat manmanin itong driver na ito. Baka, sabi din sa isang post natin, di ba, sa isang video, person of interest, si driver, mga kababayan. Ang daming, guys, ang daming mga spekulasyon na sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Ang sabi naman ng iba, bakit nga ba itong silibiste, paano niya nakuha yung mga files kay Yusek Cabral na sinasabi sa ating video, mga kababayan, pumunta sa opisina ni Cabral na sa pilitang kinuha yung mga files. 'Di ba? Kaya nga minsan naglalaro sa kaisipan natin, hindi kaya itong mga files na to na binubunyag ni Libiste ngayon mayroong doktoran na nangyayari. Pinupuntirya ang gobyerno actually. Kaya sabi naman ng mga nagko-comments,
ay pumapalit kay Meow Meow. Ako, basta pagdating sa mga Duterte na ganyan mga klaseng patutsada, hindi na ako naniniwala kasi certified DDS yan si Libiste. Kaya daw nagkuda-kuda siya ngayon dahil nga doon sa ano yun, yung tinatawag na sa solar na kanyang kanyang pag-aari dahil hindi po naitupad sa Marcos administration. Agoy, hindi ako sure doon guys yun lang nabasa ko, hindi ko na ni-research ng gusto, but anyway, dito tayo nakafocus. Okay, sabi po dito mga kababayan, ang naturang pahayag ay muling nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa EJK at sa patuloy na paghahanap ng katarungan para sa mga biktima, bagamat mananatilit itong isang opinyon na nangangailangan ng masusing investigasyon. Yun po ang nararapat. Sabi ni Father, si dating Jose Cabral ang huling biktima sa EJK ng Duterte. Well, ito sa aking kaisipan lamang, wala akong source guys, kaisipan ko lamang, di ba? Kahit kayo mayroon kayong sariling kaisipan, alam nyo, kaya minsan nasasabi natin may kapasidad na pumapatay ng sino man ang Duterte, itong Duterte siblings. Bakit nasabi ko po iyon? Dahil, di ba, alam na alam po natin kung paano binantaan ni Sara Duterte ang Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng kanyang gunman. 'Di ba? Napatayin si Speaker, si FL, si Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nasabi ko may kapasidad. Mayroon siyang kakayahan, ika nga. Si dating Pangulong Digong, 'di ba? Pumapatay siya ng tao. So ibig sabihin, may kapasidad. Kung totoo yung sinabi ni Father Flabe, aba 'di ba? Ibig sabihin, gumagalaw sila hanggang ngayon. Aba, medyo hindi maganda yan, mga bes. See? Ayan Kaya, mabigat yung kanyang akusasyon, mga kababayan. Si dating Jose Cabral ang huling biktima ng EJK. So, ibig sabihin, gumagalaw pa sila hanggang ngayon, kahit wala na si Digong. 'Di ba? Pwede. Sa totoo lang, pwede yan. Kasi nga, sabi ko, 'di ba, mayroon silang kakayahan. Si Pulong pumapatay din ng tao yan Bakit? Nasabi ko yan. Sinabi po ni Mr. Las Cañas, i-try ko ilagay sa screen ko. 'Di ba? Si Sara Duterte, ganun din. 'Di ba? Posible yung sinabi ni Father Flabe, pero kailangan ng masusing investigasyon. 'Di ba? Kasi alam po natin, malaki po ang malaki ang malalim ang kaalaman ni Jose Cabral sa mga project ng panahon na yun. Alam po natin, si Pulong nakatanggap ng 51 billion. Mismo si Jose Cabral ang nagsiwalat niyan, mga kababayan, di ba? Ayun sabi Father Flabe, now we can definitely say that Cabral is the last victim of EJK by the Duterte. God knows. Matapang yan, sinabi. Mga kababayan, ano po ang masasabi nyo sa sinabi ni Father Flabe? Posible po yun, lalo't pa binanggit ni dating Jose Cabral, si Pulong, kinonfirm na niya na tumanggap ng 51 billion. Tapos sasabihin nyo, magnanakaw ang Marcos administration. Wow, grabing pangbabaliktad yan. Sabi nga, kung sino po ang ngawa ng ngawa, bintang ng bitang, yun po ang may gawa. So yun, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more.